Laos na ang lumang plante nyo. Ito na ang Iron XR 2030. Gusot-gusot ba ang buhay nyo dahil sa hindi presentable na pananamit? Nilalayuan ba kayo ng mga tao dahil walang direksyon ng inyong kasuotan? Ginagamit namin sa dalawang ito ang Iron 2030 at tingnan nyo malaking pagbabago nito sa kanilang buhay. Ayun po mga ma'am sir, taong bayan na po ang humusga kung gaano kaganda ang produkto namin, ang plancha. Bili-bili na mga ma'am sir. Grabe, nung ginamit ko tong plancha na to, lahat ng gusot ko sa buhay, nawala. Ang matindi nun, pwede pa ako magluto. Ang plancha o ang flat iron ang isa sa pinakaunang imbensyon na talaga namang gamit na gamit sa loob ng bawat bahay noon. Sinasabing na-imbento ito noong 17th century at ginamit di lang ng mga nanay o mga babae. Dahil sa bigat ito, kadalasan mga sastre o lalaking mananahi ang nauna raw na gumamit ito. Nakikita nyo ito, back in the day, ito yung gamit-gamit nila. Made from bakal. Hence, the name iron. Naku, napakabigat ito, para mga 20 kilos yata. Ang ginagawa nila dito, bubuksan nila ito, maglalagay ng uling, ilalak. Mag-aantay tayo ngayon dahil ang iron ay best conductor ng heat. Ibig sabihin nun, yung heat magka-transfer po dito. Yan, dito sa ilalim ng mismong plancha. At ngayon ay ipapakita na namin sa inyo kung gaano kahirap gamitin tong sinaunang iron, no? Oh, pero maganda kayang ang kanyang weight, no? Ibig sabihin nun, mas naka-flat niya talaga yung damit. Siyempre, may malaking posibilidad din na makakapaso ito sa mga nagpa-plancha at hindi lang yan, mahuhulog pa to sa paa. Pero bakit nga ba nakakatuwid ng mga gusot sa damit ang plancha? Dahil yan sa heat o init na binibigay ng bakal. Kung ang damit ay gusot, ang molecule sa loob nito ay bulbul, lalo na sa mga damit na gawa sa cotton. Ang init na nanggagaling sa plancha, pati na ang pressure kapag pinipress ang plancha sa damit, ay nagkukos ng pagkatuwid ng molecules ng tela. Kaya nagiging unat na din ang damit. Aha! Now, after so many decades of research and development, specifically around 1940s, sumikat na ang electric na flat iron. Kung saan ang handle ay plastic para mas magaan, pero yung bottom nito ay syempre iron pa din dahil ito nga nagko-conduct ng heat. Pero ang pinaka-convenience dyan dumating sa 1940s ay mas mabilis lang uminit dahil nga sa power ng electricity. Now, alamin naman natin kung sino ang nakaimbento ng unang electric flat iron. Yan ay walang iba kundi si Henry W. Seeley at ginawa niya ito noong 1882 sa United States. Pero dahil super high-tech na ang ating panahon ngayon, may mga naimbento na amazing plancha technology. Kaya nito, hindi na kailangan ni press dahil pinapasok lang ang damit sa machine at paglabas nito, aha! Planchado na! At nakatiklop pa! Malayo na nga ang narating ng plancha dahil sa teknolohiya. Pero alam nyo bang hindi na lang sa damit ang gamit ito? Lahat ng yan, exclusive na ituturo ng walang iba kundi si Flat Iron Man! Susunod na yan! Jarvis, are you ready? Electronics in full charge, Jarvis. Yes, sir. Everything's ready. We got a situation here, Jarvis. Medyo matindi yung gusto nito. Nakita ko nga, sir. Nothing we can't handle. Jarvis, all right. Attack formation. Ano ito? Si Iron Man magpa-plancha rito sa AHA? Isn't it ironic, don't you think? Ang amazing suit na to ay mula sa cosplayer na si Momoy Calmo, isang avid Iron Man fan.
ng ilaw sa mata at sa buong suit, kuhang-kuha. Ang misyon niya ngayon bilang si Flatiron Man. Dahil ang ituturo niya sa atin kung ano pa ang mga pwedeng gawin sa flat iron o plancha. Kaya naman ngayong umaga, siya raw si Flatiron Man. Di lang kasi pantanggal ng mga gusot at dukot sa damit ang plancha. Sa oras ng emergency at wala kayong stove, alam niyo bang pwede niyo rin gawin itong panluto? Reminder lang, medyo delikado ang mga susunod niyong mapapanood. Para lang ito kanila mami at daddy, okay? Sa isang malalim na lutuan, ihiga ang plancha na pag ganito. Saka ipatong ang kawali. Pag uminit na ang mantika, ilagay na ang itlog. Pwede rin magluto ng bacon without any oil. Ilagay ang bacon sa foil at i-press ang magkabilang side for 5 minutes. Pagtapos na ang dalawang side, voila! Luto na ang inyong bacon! Yummy! Next food na pwedeng lutuin gamit ang plancha. Ilagay ang tasty bread sa foil at ilagay ang palaman. At saka i-toast ito gamit ang plancha for 2 minutes on both sides. Ang bilis, di ba? May ham and cheese merienda na kayo na niluto sa plancha. Jarvis, okay yung mga hacks na yan ha. Hindi na pala pang tuwid ng damit ang mga plancha. Pati panluto, pwede na rin. At iba pa. Pero di lang pagkain ng plancha. Pwede rin mag-seal ng plastic bag gamit ito. Lagyan lang ng foil ang parte ng plastic na gustong i-seal at saka planchain for 2 minutes. Aha! No mess! Kung wala ring pang-laminate ng inyong ID or gusto nyong i-preserve ang mga litrato, kayang-kaya rin ng plancha yan. Ilagay lang sa gitna ng laminating film ang picture. Patungan ng isang papel at planchain ito for 3 minutes on each side at a high temp. Ayan na, astig na ang iyong litrato. Jarvis, yung plancha, linisin mo. Gagamitin ko pa yan sa barong. Meron akong special meeting mamaya. Amazing invention talaga ang plancha. Approved na approved kahit kay Flatiron Man. Aha! Nasaan na? Pasugod ako dito dahil may gulo raw eh. Teka, nasaan nga ba yung gulo? Ba, teka. Mukhang literal na magulong bahay pala ang problema. Guilty ba kayo dyan, mga kumare? Bah, taas kamay din ng mga nanay dyan na aminado kung ano-ano abubot ang inuuwi o tinatabi pa. Oh, taas kamay. Meron din po kaming kagaya ng ganito. Kaya lagay ng mga ice cream, binabaunan po ng mga anak ko at asawa ko sa trabaho. Pagka nagala po sa mga malalayong lugar, mga resibo po ng mga tourist spots, yan, tinatago ko po yan. Kaway-kaway sa mga misis at nanay dyan na nagtatago ng lumang stuffed toys. Lumang barya. Lumang upuan na pilit inaayos. At kung ano pang mga abubot na itinambak lang sa ilalim ng kama at lababo. Tuloy tayo sa tahanan ni na Maring Leslie na santambak daw ang mga lumang gamit. Mahilig pong mag-kolekta yung mama at papa ko. Kumbaga, simula nung nakikita ko po yung ganun na ginagawa nila. Simula nung elementary ako, high school, tapos ngayon nag-asawa na. Kaya naman ang kanyang bahay, napagkahamal ang bodega ng ibang bisita. At maging ang kanyang mister, sumasakit na rin ang ulo sa kakaibang hobby ni Leslie.
Sinasabi ko lang po sa kanya, saan na naman galing yan? Tatambak na naman yan dito sa bahay. Puno na yung bahay natin mga gamit. Tatambak ka na naman mga gamit. Sa daan-daang bagay na itinatago ni Leslie, may ilan dito na parang kayamanan kung kanyang pakaingatan. Ito pong typewriter, hindi ko po siya basta-basta maitapon. Hindi pa po ako naisisilang dito sa mundong to, buo na po ito. Ito naman pong palayok, galing po yan sa aking lola. Pwede ko pa siyang lutuan na matitikman ng aking mga anak. Pero kailan niyo po huling ginamit yan para paglutuan? Ano po, nung mama ko pa po nag-ano nun bata pa po ako. At ang most treasured abubot ni Leslie, ang basag na vase na galing pa raw sa kanyang ama. Ito pong base na ito, kaya po hindi ko maitapon kahit basag na po siya kasi galing pa po ito sa aking papa. Pinaghirapan po niya yung pagbili nito galing sa kanyang pagtitinda. Asus! Ahaminin mga kumare, relate ba kayo kay Leslie? Na ayaw pa rin itapon o ipamigay ang ibang abubot? Kahit na ang totoo, matagal na niya itong hindi ginagamit. Pero no judgment mga aha, dahil naiintindihan namin may sentimental value ang mga yan. Pero dito sa aha, ang problema sa bahay at buhay, laging may solusyon. Makapag-let go nga kaya si Leslie sa santambak niyang abubot? Eventually po ba parang gusto niyo rin na mag-let go dito sa mga abubot sa bahay? Mga mare, pare at kabarangay, there's a thin line between hoarding and collecting, ha? Okay? Alright. Just making it clear, ayaw naman natin makaroon tayo ng pagiging guilty. Kaya mahalaga sa lahat, mas maunawaan natin ang mga ganitong bagay na maaaring maliit na problema sa simula na posibleng mas lumala kung hindi maaagapan. Ang mabuti pa, alamin muna natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng collector sa hoarder. Ang isang collector ay very specific ang kanilang kinokolekta or ina-accumulate. Is maaaring isang type of bagay na related sila sa isa't isa. At ito ay ina-arrange nila in a way na may organization pa rin at hindi nakakakos ng any form of sagabal. Alam niyo ba ang kasama ang hoarding disorder sa libro ng Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders? O DSM-5 by American Psychiatric Association? Ang hoarding ay isang type ng mental health concern kung saan ay isang individual ay medyo hirap sila to discard, hirap sila to let go of mga bagay, mga objects. Nagiging disorder na ang isang condition like hoarding na pag ito ay nagkukos na ng dysfunction, distress. So sobrang daming gamit, kalat, clutter sa tahanan. Nahirapan na siyang gumalaw, na meron ng danger sa kanyang safety na ibang tao. Pero bakit nga ba nauuwi sa pag-iimbak o hoarding ang isang tao? And usually kasi, ang root causes ng hoarding behavior ay pagminsan may kasabay na depression, anxiety, may past trauma, kaya siguro sila very attached to certain objects. At sa halip ng husgahan, ang kailangan ng mga taong may ganitong kondisyon, malawak na pangunawa at mahabang pasensya mula sa kanilang pamilya. Proseso siya, hindi naman siya magic. Mas mahirap kasi siya na biglang tatanggalin kasi kailangan gradual siya, huwag madaliin, proseso siya. Ang mabuti pa, balikan na natin si Maring Leslie na nakapag-desisyon na raw. Eventually po ba parang gusto niyo rin na mag-let go dito sa mga abubot sa bahay? Opo. Pagka, yung mga kailangang itapon na po talaga, itatapon. Sinimulan niyang iligpit ang kanyang mga gamit. At sa basag na vase na galing pa sa kanyang ama, Kailangan ko na po siyang itapon dahil sira na po ito. tuluyang nag-goodbye na rito si Leslie. Good job! Kahit paunti-unti, ang mahalaga, sinimulan natin ang unang hakbang para sa pagbabago. Diba sabi ko naman sa inyo, laging may sagot sa problema sa bahay at buhay. Di ba't masarap manirahan sa isang malinis at maayos na tahanan?